utang ka sa akin. Bakit? Di ba, kasasahod lang natin last week ba? Kasi Dong, may sakit ang tatay ko. Kaya kailangan ko magpadala ng pera uli. 1,000 lang naman ang utangin ko. Pero, kailan mo naman yun ibabalik? Sa susunod na sahod natin. Sige na naman, Kadalasan, kasalanan ng tao ang kanyang paghihirap. Kaya nga madalas din ang paghingi ng tawad sa Diyos. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanji sa ating dunang sa kanyang panahon. Sir Delpin, pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Manang. Oo, Vanji. Sige, mapo ka. Ano pong sasabihin niyo, sir? Ibibigay ko lang sa iyo itong advance na sahod mo nang magamit mo sa pag-alis mo. Sir, bakit po pinaalis niyo na ako? Nakarating na sa amin ng ma'am mo ang mga ginagawa mo sa mga kasama mo. Anong... Pinakikialamon mo. Pinakikialaman mo ang mga personal nilang gamit. Sir... Nagagawa mo yon dahil kasama mo sila sa kwarto. Ay, naku. Hindi ka rin marunong sumunod sa division of labor na ginawa ni Manang. Dahil kasama mo sila sa kwarto. Naku, Hindi ka rin marunong sumunod sa division of labor na ginawa ni Manang. Hindi po totoo yan, sir. Ginagawa ko naman po ang trabaho ko. Inis lang po talaga sila sa akin. Huwag ka nang magsinungaling. Ilang beses ka na rin inutusan ng ma'am mo, pero hindi mo nagawa. Sir... Ang totoo, galit na siya sa'yo. At ako na lang ang nagpapaalis sa'yo ngayon, nang hindi ka na lalong masaktan sa mga sasabihin niya. Sir naman. O ito, kunin mo ng pera mo at magbalot ka na. Nagsabalutan na naman po pala si Vanji sa amo niya, itay. Oo, Rodrigo. Pinalis daw siya ng amo niya eh. Natuwa nga raw siya dahil hirap na siya sa paglilinis ng bahay doon. Pambihira. Wala na siyang trabahong nagtagal siya. Noon umalis siya sa karinderya ni Aling Auring dahil nahihirapan siya. Ipinasok ko siya kay Mrs. Acosta bilang katulong. Hindi rin siya nagtagal. At ngayon, wala na naman siyang trabaho. Alam niyo, tingin ko tayo, kulang sa tiyaga yung si Vanji. Kahit noon pa man, reklamador na siya. Hinayaan ko lang muna siya magpahinga ngayon, anak. Pero bukas, sasabihan ko na siya. Dapat niyang matutuhang mahalin at pagtiyagaan ang kanyang trabaho. Wala nga grade 7 dito. Ito ang vacation house ko, Vanji. Oo, papasukan na siya ng trabaho sa Makalawa. Si Lionel po muna po. May papasukan ka na pala sa Makalawa. Opo, tay. Dapat nga, nung pag-alis ko kina Sir Delpin, ipapasukan na ako eh. Pero sabi ko, papahinga muna ako ng 5 days. Kaya sa Makalawa na lang ako papasok, tay. Madali naman kasi humanap ng amo eh. Pero anak, dapat mo pa rin pagtiyagaan at mahalagahan ang trabaho mo. Hindi madaling humanap ng maayos na trabaho, Vanji. Tay. Matuto ka rin sanang makibagay. Hindi lang sa mga amo mo, kundi maging sa mga kasama mo sa trabaho. Ito ang vacation house ko, Vanji. At ito naman si Letty, ang pinaka-supervisor niyo dito. Kumusta ka, Vanji? Okay naman po, Ate Letty. Baka kasama ka ni Letty sa kwarto, Vanji. Ano pala kung sa kwarto? Narinig mo ba ang sinabi ko? Opo, Ma'am Delena, opo.
Kinakabahan ka ba? Ah, Huwag kang mag-alala. Mababait kami rito. Totoo yan. Matagal ko ng mga tauhan ang mga kasama mo. Kaya lang nawala yung pinalitan mo dahil nag-asawa na. ganun po ba? Ay, hayaan niyo po, ma'am. Pagbubutihin ko ang trabaho ko para po magtagal ako dito. Salamat. Aasahan ko yung sinabi mo. Yan na, si Dodong. Dodong, si Dodong. Ganda. Ate Lete, bakit ikaw ang nagalinis ngayong hapon? Di ba si Banji dapat ngayon? Ay, oo nga, Dodong. Kasi masakit daw yung likod at puson. Hmm. Kaya hinayaan ko lang na magpahinga. Kakaawa naman. Alam mo ate, mukhang tamad ang Banji ngayon. Ha? Ang bago pa lang dito, ganyan na. Kahapon nga, yan din ang dahilan niya sa akin eh. Ha? Masakit ang iyang likod at ang tiyan. Ah, Kaya ako din ang naglinis dito. ganun ba? Oo, opo ate Lete. Siguro ang maganda nga gawin mo, obserbahan mo siya. Buti na lang, naniwala si Dodong at Ate Leti sa alibay ko. 2 araw ako nakapahinga. Yes! Teka, parang nagugutom na ako. Kaya lang, kakatamad namang magpunta sa tindahan. Ang layo naman kasi ng tindahan dito. Sa kabilang kalye pa. Ano kayong kakainin ko? Alam ko na. Kukuha ako ng biskwit ni Ate Leti. Tama? Ayun. Ayun ang biskwit niya nakasabi. Kukuha ako. Ang dami pala nito. Kukuha ako ng 4. Tapos, kukuha na rin ako ng kape at gatas niya. Buti na lang. Nakasabit lang mga pagkain dito ni Ate Leti. Karakter. Ano? Uutang ka sa akin. Bakit? Di ba? Kasasahod lang natin last week. Kasi Dong, Oh, may sakit kasing tatay ko eh. Kaya kailangan ko magpadala ng pera uli. 1,000 lang naman utang ko. pero kailan mo naman yun ibabalik? Sa susunod na sahod natin, promise. Sige na naman Sigurado ka ha? Oo nga. Sige, dali lang kay. Kukuha na ako ng pera. O sige, salamat. Ay, salamat. Pauutangin ako ni Dodong. Mabibili ko na yung nakita ko sapatos at damit doon sa mall. Ang husay ko talagang magdrama. Banji, mabuti tapos ka ng maligo. Makakapag-usap na tayo. Ay, sandali lang ate ha. Tingnan naman ng lotion mo. Masarap kasing ipahid yun sa balat, lalo na pag bagong paligo. Ay, Alam mo, ha? Kasi lagi kang kumukuha sa lotion ko. Kaya ang bilis maubos eh. Pati shampoo ko, nakikigamit ka. hindi ate, ngayon lang naman ako humingi ng lotion eh. Huwag ka nang magsinungaling. Ilang beses na kitang nakita na kumukuha sa gamit ko. Pati nga mga biskwit at kape ko eh. Kumukuha ka rin ng walang paalam. Pasensya na ate. Nakalimutan ko lang magsabi sa'yo. Pare-pareho lang tayong sumasahod dito, ha? Ako nga nagtitipid para maipadala sa pamilya ko. Ay, huwag mo naman sana akong perwisyohin. Ate Leti. Gumastos ka naman para sa mga kailangan mo dito. Ano? Ginagawa niya yun? Opo, Ma'am Magdalena. Hindi ko nga lang agad sinabi sa inyo kasi naisip ko kapag pinagsabihan ko, magbabago yung ugali niya. Wala. Wala pa rin pagbabago.
Lokong babaeng yun ah. Tabad na. Pakialamera pa. Si Dodong naman po, inutangan niya na 1,000. Oh, Ay, 2 buwan nang nakakalipas. Hindi pa rin binabayaran. abay talaga hindi na tama to. Sobra na siya. Hayaan nyo. Gagawa ako ng aksyon. Bakit mo ginawa yon sa mga kasama mo? Oh, Mababait naman sila. ma'am. Alam mo, wala akong naging problema sa mga katulong ko rito. Ngayon lang. At ikaw yon. Sorry po, Ma'am Delena. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Dahil ito na ang huling araw mo dito. Ma'am. Naku, ma'am, huwag naman po. Ma'am, may sakit po ang tatay ko eh. Kailangan ko po ng pera, ma'am, para makatulong sa kanya, ma'am. Please, Problema mo na yon. ma'am. Eh, di mo pinagbuti yung trabaho mo eh. Ma'am. Eka, sandali. Oh, hayaan ang sweldo mo. Kinaltas ko na dyan ang utang mo kay Dodong. Oh. May sakit si Itay Banji. May mga gamot nga siya na kailangan bilhin. Diyos ko. Nagkatotoo yung binahilan ko kay Ma'am Delena. Anak, Tay, kamusta ang trabaho mo? eh, wala na naman po akong trabaho, Ano? Tay. Ano ba naman Nagpaalis yan? po ako ulit. Pambihira ka naman, Banji, oh. Ika, sabi mo, mabait ang amo mo. Oh, Kasalanan Malaki ko to. magpasahod. Oo nga sana, Tay. Kaya lang, kasalanan ko to eh. Umabuso po ako. Hindi ko sinunod ang payo niyo. Lumayas ka. Huwag sanang abusuhin ang kamaitan ng ating kapwa upang di maging kaawa-awa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, at Jenaline de la Cruz bilang Vanji. Special sound effects, Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.